Good day guys, for today's video naman, section 5 ay bibigyan mo idea kung paano mag-convert ng 4-pin CDI. So, anong nangyari sa motor boxing guys, no? Napakanipis po ng kanyang kuryente, ng kanyang ignition coils, kaya ang resulta naging starting siya. Para masimulan natin ang pag-convert ay kailangan mo natin guys, tanggalin ang kanyang tangke, tapos ang kanyang upuan, para hindi tayo mahirapan mag-troubleshoot at mag-convert ng CDI sa kanyang motor. At ito na nga guys, natanggal natin ang kanyang tangke, ang kanyang upuan, makakapagsimula na tayong mag-convert ng 4-pin CDI sa kanyang ignition system. So before natin yan i-convert guys, ay ipapasilip ko muna sa inyo ang sitwasyon ng kanyang kuryente. Malaman nyo guys kung gaano kahina o kanipis ang kuryente na lumalabas sa kanyang CDI. Tanggalin muna natin ang kanyang tension wire at saka spark plug guys, para malambot ang pag-kickstart natin sa kanyang makina. Tanggalin muna natin ang kanyang tension wire at saka spark plug cap, tapos ang kanyang spark plug. Ang gap ng kanyang spark plug ay malapit guys, kasi ang purpose nun para mapaandar agad siya. Kasi kapag pinalayo ang distansya, hindi siya aandar agad kasi nga manipis ang kuryente. Kapag manipis ang kuryente ng ating tension wire guys, ang solusyon dyan para mapaandar agad siya at hindi starting, kailangan mo natin ipalapit ang gap ng ating ground sa ating electrode ng ating spark plug. So check na natin ang kuryente guys, para makita nyo kung gaano kanipis o kahina. Kung i-distansya ang ating tension wire, walang kuryente na lalabas. Pero na lang kung ilapit natin sa ground mismo o idiin, doon pa siya lalabas ang kuryente at napakahina. So yun guys, kung ganun kanipis o kahina ang kuryente, asahan nyo hard starting yan tuwing umaga at hirap yan paandarin. Para mapalakas natin ito is kailangan natin i-convert ang kanyang CDI na stock. Ito po ay intended lamang sa mga hindi makahanap ng stock na CDI o maka-order sa original na CDI ng kanyang motor. So ngayon guys, before natin i-proceed ang magka-convert natin ng 4-pin CDI, ay ipapasilip ko na sa inyo ang sakit ng ating stock na CDI, kung saan na-connect yung 7 wire na connect sa ating CDI guys. 6 yung sa sakit at isa naman yung wire na connect sa kulay pula na sakit. Sa ating sakit is meron kayong makitang 6 na female terminal at isang terminal na nakahiwala, yung kulay orange. So sa ating terminal guys is makita nyo yung kulay brown. Yung kulay brown na yan po ay positive accessory ng ating CDI. Mean to say, battery drive po ang ating CDI at battery dependent siya. So sa ilalim naman is meron kayong makitang black. Kapag Yamaha, ang black po ay ground connection. So lahat mo ng Yamaha is kulay black po ang ground niya. So meron din kayong makitang kulay yellow, kulay blue, at saka kulay puti. So yan guys, yung kulay puti na yan, yan po ang ating pulser. Yan po ay connected sa ating stator coil. Mamaya is papakita ko sa inyo guys kung saan nakakonect ang ating pulser na kulay white. So yung kulay blue na may lining na black at yellow at saka light blue ay nakakonect lahat yan sa ating TPS, na-connect sa ating carburetor o throttle positioning sensor. So yung tatlong wire yan guys ay nakakonect. So kahit naka-disconnect yan is wala siyang problema. Aandar pa rin ang ating motor, ating CDI, lalabas pa rin ang kuryente. So yung kulay puti guys, yan po ay nakakonect sa socket na ito na may kasamang pula. So yung kulay pula, yan po ang ground ng ating pulser. At ang kulay puti naman, yan naman po ay ating positive accessory ng ating pulser. Okay. So dito nyo makita guys, isang kulay orange na wire na nakaseparate. Yan po ay ang ating ignition coil. So yung kulay puti ay nasabi ko na sa inyo kung saan na-connect. Yan po ang ating positive accessory ng ating pulser. So dito guys, yan po ang kulay orange, which is na-connect sa ating ignition coil. Yung nakahiwalay na may kulay pula na sakit at ang kulay ng kanyang wire is orange. Dito yan mapunta sa ating ignition coil. Yun no. So ngayon guys, pwede natin simulan ang pag-convert ng 4-pin CDI. Huwag nating balatan yung kanyang stock na sakit guys no. Ang gawin natin is papagapang lang tayo ng mga wire sa ating electrical harness para makabuo tayo ng kuryente sa kanyang ignition
coil. So, kukuha mo tayo ng 4-pin CDI guys, at atang gagamitin na CDI is Wave 125. Kasi po maganda po ang Wave 125 na gamitin na CDI. Kung wala kayong makita ng Wave 125, lipan ng na 110 na 4 pins, pwede rin yun guys. Kaya lang hindi sila makapareha po ng polarity sa ating socket. Yung positive at negative is hindi sila makapareha sa Wave 125. Dito sa Wave 125, ituturo sa inyo guys kung paano ikabit yung 4 na terminal sa ating CDI. So, kukunin natin yung CDI natin guys na gamitin. So, yan po ibig sabihin na meron kayong 4 na male terminal na makita dyan. Yan lang po ay 4 guys ha. Hindi po yan 5. Pag 5 yan po ay primary type na CDI. Since ito ay 4, ito po ay battery drive na CDI. So, yan part, yan po ang positive, yan po ang kanyang ground, yan po ang kanyang ignition coil, yan naman po ang kanyang pulser. So, mamaya guys, tuturo ko sa inyo kung saan nakaposisyon ang 4 na wire na yan. So, para mapalabas natin ang supply, kailangan kukuha tayo ng socket na kapareha niya guys. So, meron kayong mabibili niya na socket na yan sa mga motor shop. 5 po ang wire na nakalagay dyan. Kasi po ang panglima yan po ay para sa ating primary type na CDI. Since battery drive ang ating CDI, 4 lang po ang supply. Mamaya kukuha natin yung sobrang wire na yan para hindi kayo malito. So, yung kulay green po ang sobra. So, una natin guys, itatap is yung kulay blue na yan. Yan po ang kanya positive accessory ng ating CDI sa left side na bahagi. Ang next naman is yung kulay puti. Yan naman po ay ang ground natin ng ating CDI. So, kanya guys, yung green wala na lang, hindi yan kasali yung green guys. Yung orange yan po ang ating pulser. Diyan po na-connect natin yung kulay puti na pulser na wire ng ating socket. Yan po ang sky blue, yan po ang ating ignition coil. So, ibig sabihin guys, 4 lang po na wire ang i-connect natin sa ating CDI. So, simulan natin siyang ikabit bawat isa. So, unahin mo natin ikabit ang kanyang positive accessory guys. So, kukuha tayo ng positive output accessory sa kanyang harness. So, ang pinakamalapit na area is yung sa kanyang brake light switch. Hanapin nyo lang yung dalawang linya sa ating brake light switch, which is yung mayroon siyang positive accessory na nakaabang. Kasi yung isa is yun yung positive accessory punta sa ating bulb sa tail light. So, ang kukunin natin is yung mismong mayroong supply na nakaabang. So, gagamit tayo ng bulb tester guys para makuha natin ang positive accessory na gamitin natin sa ating socket para sa ating CDI. So, hanapin natin. Ito yung part nito. Check natin. So, yun guys. Umilaw ang ating bulb tester. Ibig sabihin, may supply o may laman ang wire na yan. So, dyan natin i-insert yung wire na magiging positive accessory ng ating CDI guys. So, ang kulay na yun is blue. Blue ang wire sa ating socket guys. So, dito natin siya i-insert. So, ikabit na natin siya. So, ito guys ay malaking tulong sa mga planong mag-convert ng 4-pin CDI. So, try lang natin guys sa ganitong paraan. Kapag maging successful na, pwede natin i-fix ang mga wire at palutin sa anong paraan, sa malinis na paraan. So, itong ginawa ko guys ay para hindi ma-disturb o masira ang harness ng ating electrical wire harness kung sakaling hindi na natin ipagpatuloy ang pag-convert ng 4-pin CDI. So, guys, ito yung position. Basta yung positive accessory is nasa left side na bahagi ng ating CDI. So, ikabit na natin siya sa ating in-insert na wire. So, yan guys. Para malinis po tingnan ang ating harness kapag i-disconnect na natin ang ating 4-pin CDI. So, wag tayong magtatap doon sa mismong original na socket guys para hindi masira yung wire at hindi mabalatan. So, kung gusto nyo dong magkabit, pwede rin guys. Gayahin nyo lang po ang ganitong procedure sa pagtap. Kasi meron na po yung completer po, aalin niya doon sa kanyang stock na CDI. Nandun na po ang 4 na supply. So, ito guys, is gumawa tayo ng ibang paraan. So, next, ikabit na natin yung kanyang ground. So, sa battery guys, is meron niyang terminal dyan na naka-insert, no? So, meron niyang, pwede din tayo dyan kukuha ng negative o ground ng ating socket. Since yun naman pinakamalapit na part sa ating pag-convert. So, try mo natin i-check yung positive accessory kung meron na bang laman ang ating socket, guys. Since nakatap na tayo ng positive accessory. So, yun, umilaw ang ating bulb tester. Goods na. Meron na siyang positive accessory ang ating socket, guys. So, kabit na natin yung ground natin. So, yung kulay puti na wire na yan.
So, magdudugtong na naman tayo ng additional na wire at ikakabit natin yan sa ating terminal ng ating ground na battery guys. I-insert lang natin dyan. Pero for the meantime, maglalagay muna tayo ng electrical tape para hindi yan masagi sa ating positive na wire at magkaroon ng grounded. So, dito yan guys, meron kayong i-insert dyan sa terminal ng battery ng YTX. So, yan sa male terminal guys, i-insert nyo lang siya. Pagkatapos insert, ibalik nyo agad sa kanyang kalalagyan. Kung maging successful ang pag-convert nyo for PCDI guys, saka nyo na siya balutin lahat at saka nyo siya i-final. Yung malinis tingnan at hindi halata ang pagka-convert. So yan guys, nakabit na natin positive at saka negative. Next naman natin ikabit is yung kanyang ignition coil. So yung kulay blue sa ibabaw guys. Kulay sky blue na wire. So since malayo yung ignition coil, kailangan tayo magdudugtong ng wire. At saka yung dulo ng ating wire guys is maglalagay tayo ng female terminal. Kasi yung ignition coil ng Yamaha STX is malapad. Ang kanyang kalalagyan ng kanyang positive input is male. So ang lalagyan natin is female. Yung parang sa busina guys, pwede na rin yun, no? Yan, yung sa busina. Yan ang gagamitin natin female terminal para sa ating ignition coil. Diyan sa baba. Diyan itatap ang ating output ng ating CDI. So yan, napakadali lang guys, 'di ba? 4 lang na wire kabit nyo. So ang pinaka-last syempre yung pulser. Yung pinakahuling ikakabit natin guys, yung kulay orange. So magtatap din tayo ng wire diyan at papagapang natin papunta doon sa socket ng ating stator. So magdagdag tayo ng wire guys. So ganun lang po talaga kadali kung paano mag-convert ng 4-pin CDI sa Yamaha STX 125. Since na-witness nyo na napakahina talaga ng kanyang stock na CDI, kaya kailangan natin ilapit yung gap ng ating spark plugs na ating ground sa ating electrode para mapaandar natin siya. Pero kapag malakas na po ang kuryente ng ating CDI guys, hindi na uubra yun. Kailangan natin tanggalin uli ang spark plug at i-gap natin siya kahit pa 0.05 ang kapal na gamitin ng ating filler gauge. Basta importante may gap na siya guys, kasi hindi talaga aandar yan kapag hindi natin nilayo yung ground kapag malakas na ating kuryente. Sa socket na ating stator natin pulser guys is makakita kayo ng kulay puti at saka kulay pula. So yung kulay puti dyan natin kakabit o i-insert yung wire para sa ating positive ng ating pulser. So insert natin yun guys, kailangan natin balatan, pabaan yung wire. So kapag naging successful man, sa kanya na itatap guys ng permanent or ihihinang nyo pa sure ball talaga na hindi magkaroon ng lost contact o sagaling makadaan kayo sa mga mababatong mga daanan. So insert mo natin siya dito guys. Yan. Ibali yung kulay pula, since ground niya ng ating positive accessory ng ating pulser is maglalagay tayo ng ground din guys, yung kulay pula. Mag-i-insert din tayo ng ground, kukuha din tayo ng wire. Hindi pwede hindi yan i-ground kasi yung kulay pula guys, kung mabubsisi kayo sa harness ng YTX, yung pula na yan is connected yan sa ating TPS. Yung kulay, may kulay na blue na lining na black. Kapag gagamit kayo ng multitester, meron silang continuity o meron silang kaugnayan. So dito tayo temporary maglalagay ng ground sa kanyang stator guys. Itong ground na ito is para sa ating pulser, yung kulay pula. Doon din natin sa insert para merong ground ang ating pulser. Kasi yung ground na yan na may lining na blue na connected sa TPS is hindi siya nakakabit sa carburetor guys. Kasi itong motor na ito is pinakonvert na ni bossing ng needle type na carburetor. So hindi na sa diaphragm type guys. Kasi yung stock nito is diaphragm type siya. So naka-insert na yung kulay pula no, na magiging ground ng ating pulser. So yung kulay gray na in-insert na sa kulay pula. So yan, temporary lang ito guys. Importante mapalabas natin ang kuryente. So yun, goods na siya. Kabit na natin siya. Lipat tayo sa ating ignition coil. Punta tayo din guys. Para ma-check natin at ma-double check din natin yung mga tapping sa ating apat na wire sa ating socket. So double check lang muna natin yan. Kunting review o recap para sure na hindi tayo magkamali. So ito yung apat na wire. Apat na female terminal. So yung blue na connect yan sa ignition coil. So yung orange papunta sa ating pulser.
So goods na siya, doon nakakabit na siya guys. Siya nakasuksok sa kulay puti na wire. So yung gray sa ground na kulay pula na connect. Tapos yung kulay blue is ating positive accessory. At yung kulay puti sa ating ground. So goods na siya, all in. Pwede natin ikabit ang ating V125 na CDI. Since kompleto na ang lahat ng mga supply sa ating socket. So ito yung moment of truth guys. Kabit na natin ang ating CDI. Hirap talaga pag one hand. Ang gamit kasi yung isang kamay natin, ginamit ito na pangkuha ng video. So yun, ikabit naman natin kahit hirap. Tapos dito tayo sa kabila, lipat tayo. I-check na natin ang ating kuryente. Kung mayroon na bang pagbabago. Di katulad ganyan na, kahit idiin mo siya, hirap palabasin. Pero kapag kondisyon talaga ang kuryente guys, lahat ng motor, kahit nakadistansya na ng 1 inch, may kuryente talaga nalalabas yan at napakalakas. Marinig yun talaga yung lagitik ng kuryente kapag kondisyon talaga siya. So dito malalaman natin guys sa kanyang tension wire. So CDI lang po ang pinalit natin na yung tension wire na stock pa rin yan. So yan, pagka-kickstart natin kay Bossing, binas tayo at nakapunta agad si Bossing sa ating shop. Para makumpara natin yung kapal ng kuryente. Sige. Kita nyo ba yan guys? Grabe. Malaki talaga pagbabago ng ating kuryente. Marinig mo talaga ang lagitik at lakas ng kanyang kuryente. So itong spark plug niya guys, to, nakadikit yan. So nilagay ko na sa stock na gap, yung 0.05 na gap. So di siya pwedeng hindi ilayo guys kasi kapag yun pa rin distansya na nung nauna na nakadikit yung gap, asahan nyo hindi talaga andar yan. Wait na natin ang kanyang spark plug cap at andarin natin. Let's go! Yun, one click. Oh my God! Yun guys, successful ang ating pag-convert ng 4-pin CDI sa kanyang motor at madali lang din siyang paandarin. Hindi katulad kanina na gabi. Hirap talaga siyang pandarin kasi manipis ang kuryente ng kanyang motor. Pandaran natin uli ang kanyang motor guys. Siguro eh. Sama nang. Ano ba kanina? Yun no, kapag kayo nag-convert ng 4-pin CDI, malaking tulong itong video na ginawa ko sa inyo. Alam na sa mga paano mag-DIY at mag-aspire maging mekaniko. Shout out sa iyo, Bossing. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless.